For today's video mga kabenchor, so meron nga pala tayong pinupuntahan nung nakarang araw kasi meron tayong binili na mga produkto at yan mga kabenchor, naisipan natin magdala ng fishing rod kasi yung fishing rod natin ay luma na, hindi na natin nagagamit. At ayan mga kabenchor, ready na tayo ulit bumiyahe para pabalik kasi tapos na tayo bumibili niyan na mga kinakailangan natin na produkto. At time na yan mga kabenchor, kailangan kong bumili ng makakain kasi hindi pa tayo nagtanghalian. Ayan po, so dumaan tayo sa big shop at bumili muna tayo ng tinapay dyan. Dua ka cheese bread kag dua ka star bread. At ayan nga mga kabenchor, pagkatapos natin bumili ng tinapay, bumiyahe na tayo ulit para tuloy tayo sa ating pupuntahan. At ayan na nga yung daanan mga kabenchor na nakita natin sa mapa kung saan ay papunta yan ng isang port. At dyan nga pala mga kabenchor ay napakaganda ng daanan nila. At andyan na tayo sa port. Yung port na yan mga kabenchor ay under construction at medyo mahaba-haba yan mga kabenchor mula doon sa kanyang dulo. At ayan mga kabenchor, nag-stop over muna tayo dyan para kumain, para hindi tayo maabutan ng gutom. At ayan na nga pala mga kabenchor, so nag-video tayo dyan ng mga 90 degrees para makita natin yung paligid. Hindi nga lang ako nakapag-video ng maigi dyan mga kabenchor kasi maganda sana yung overview dyan. So ayan mga kabenchor, hindi natin napuligoy-ligoy pa, pumunta na tayo dyan sa ating gustong hagisan ng ating fishing lure, no? Sumubok tayo dyan mga kabenchor. So ayan mga kabenchor, so kinuha ko na yung aking munting fishing rod na pang beginner talaga. Kasi matagal na rin tayong hindi nakapag fish casting. So yung ginagamit pala natin na pamain dyan ay yung binili natin sa Shopee na Mino na kulay orange yellow or yellow orange. 5 grams lang po yan mga kabenchor. At ayan, sa unang hagis na rin mga kabenchor ay nagkabuhol-buhol yung ating nylon kasi meron tayong dugtong dyan na hindi magandang pagkadugtong, kaya yan yung nagsanay ng pagkabuhol. Meron sana ako nakikita dyan mga kabenchor na sumusunod sa ating lure na mga maliliit yata na tribali yun, kaya lang natagalan ako sa pag ayos yun nung yung nabuhol na nylon, kaya pagkatapos ay nung nagcasting ako uli, wala na yung mga isda. At sa oras yan na yan mga kabenchor ay tanghali na rin yan, mga alas 2 yan, at saka medyo umiinit ng konti dyan, kaya siguro yung mga isda lumalayo. At tayo mga kabenchor, so lumipat tayo sa kabila na side at naghagis tayo ng ilang hagis. At sa kabutihang palad mga kabenchor ay hindi tayo nakadali dyan, ay okay lang naman kasi
at sumubok tayo at nakahanap tayo ng spot kasi mahirap kasi mga kabinchor maghanap dito ng spot sa lugar namin. So yung lugar na yan ay medyo malayo-layo pa yan. Kailangan mo pang bumiyahe ng mga kalahating oras para makapunta dyan. So yan naman mga kabinchor ay isang port na na-discover natin at balak nating bumalik dyan pag nagkataon. Kasi sa tingin ko mga kabinchor ay mayroon naman talagang isda at may potential talaga siguro na makakuha tayo dyan sa pagkakasting. So ayan mga kabinchor ay ready na ulit tayo dyan para pauwi na kasi ulan. may ulan na paparating yan kabinchor. Kaya naisipan nating tumuloy na lang sa ating biyahe. Pasensya na kayo mga kabinchor na medyo yung video natin ay hindi masyadong maganda pero babawi na lang tayo sa susunod. At yun palang nadaanan natin mga kabinchor, maraming styro box ay yan yung mga box ng mga mangingisda na mga bangka na nakadaong sa pantalan. So hanggang dyan na lang mga kabinchor. Salamat sa inyong panonood at suporta. God bless. Peace on.